Hi Sean, game. Turuan kita paano gagawin. So, ang kailangan mo is yung Microsoft Word or MS Word. Tapos, gagawin mo tong apat na to. Yung page size, yung font style, yung font size, saka font color. Tapos, ito yung kailangan mong ilagay lahat. So, iwan natin to as guide. Bale, ang una mong gagawin kapag may computer ka is hanapin mo yung MS Word or Microsoft Word. Karaniwan, ganito ang itsura niya. Itong Word na to. Pero kapag hindi mo siya makita, pwede kang pumunta dito sa baba, sa search. Lagay mo lang Microsoft Word. Lalabas siya. So, yun yung paraan para mahanap siya. Pero ngayon, kita naman natin kung nasan yung Word. Ang gagawin mo lang, gamit yung mouse. Parang cellphone lang yan or tablet. Mag-click ka lang or pipindot. Pero dito, gamit mo yung mouse. I-click mo yung mouse, tapos enter sa keyboard. May enter sa keyboard. Magbubukas to. So, magsisimula ka ng walang kailangang sundin na pattern or template. Magsisimula ka sa blank document. Click mo lang yan. So, ito lalabas, yung blank document na yan. Para dito, susundin natin yung steps na binigay ng teacher mo. So, yung unang-una is yung page size or letter. So, paano nga ba siya gawin? Itong taas na to ay tinatawag na ribbon. Itong hanay na yan. Yan, itong hanay na yan, ribbon ang tawag dyan. Tapos, may mga settings pa yan sa taas o yung main na menu. So, ngayon, sa home, ito yung makikita. Pag pinindot ko yung insert, iba makikita na ribbon. Para sa page size na kailangan mo, ang pipindutin natin dyan is yung layout. Ito. Pag click yung layout, lalabas to. Hahanapin natin yung size. Pipindutin ko tong size gamit yung mouse. Lalabas tong mga nasa baba. Yung size ng papel yan na paggagawan natin. Pero ang sabi doon sa instruction ng teacher mo is letter size lang or yung tinatawag na short band paper. I-click natin tong letter. Automatic na yon. Pag print natin tong papel na to, pang letter lang yung size niya. Tapos, tinanong kita kanina kasi nagbigay ng sample. Nagbigay ka ng sample. May mga design yung border ng mga kaklase mo. Pwede natin siyang gawin. Paano? Ganito. Pupunta tayo sa design. Pag tinindot ko yung design, yan lalabas. Punta tayo dito sa page border sa pinakakanan. Pindutin ko. Lalabas tong panibagong box. Pag lumabas tong panibagong box, ang pipindutin ko is yung box. Yan. Ibig sabihin lang yan, yung box, yung border ko o yung margin ng papel ko is box. Tapos, di ba may design sa kanila, yung star. Paano yung ginawa? Pupunta ka dito sa art. Ito yung mga iba't ibang design sa baba. Lalabas yan. So, mag-sample tayo. Piliin ko tong Rubik's. Yan, kita mo to? Nagkaroon ng Rubik's tong design. Ito yung magiging itsura ng papel mo kapag nilagay mo yung Rubik's. So, nilagay ko na yung Rubik's, okay ko na siya. Magkaka-Rubik's na. So, yan na. Meron ka ng border na Rubik's. So, nagawa na natin yung size. Nagawa na rin natin tong design. Ano na next step natin? May tatlo tayong gagawin. Yung font style, font size, font color. Ano ba siya? Yung font style, yung ibig sabihin lang nito, anong itsura ng magiging letra mo. Kung anong design niya. Yung font size, gaano kalaki yung magiging letra.
yung font color kung anong kulay ng mga letra. Pero bago mo gawin to, mas maganda, ilagay muna natin tong mga kailangan mong ilagay dito, sulat. So, simulan natin. Simulan natin. Performance task number 5. So, tatype mo lang, parang sa cellphone din. Yung cellphone lang, magiging keyboard lang. So, capital yung P, performance task number 5. Next, yung pangalan mo. Sean Calix Z. Arbolado. Baitang. Grade 4. Aqua Marine. Tapos tirahan. Block 5. Lot 27. Santa Marcela Street. Santa Lucia, Novaliches, Quezon City. Tapos, kaarawan. February 10, 2017. Tapos, mga magulang. Gayahin natin yung ginawa ng classmate mo. Magulang. Carolino Arbolado. Mary Lou Zapata. Ayan, na-type ko na lahat ng kailangan mo. So, paano natin gagawin yung pinapagawa ni teacher? Unahin natin yung font style. So, taas ko na ulit to. Pwede ko na tago to. Yan, para maliit na lang. Yung font style, ito yung pinakauna. So, pag nagka-type ka kasi sa MS Word, automatic. Meron ka ng default or yung nakaset na font style. Pero pwede mo siyang mabago. Saan? Dito sa home na option, itong ribbon na to, yan, dito mo siya pwedeng mabago. Kita mo, may nakasulat na font dito. So, ito yung font style, yung may pangalan na yan. Ito yung font size, yung may number na yan. At ito yung font color, yung A na yan. Pwede mong gawin siya, kunyari, di mo alam kung anong tawag doon. Yung cursor, yung mouse, pwede mo itutok dito naman matagal. Yan. Lalabas yung mga nakasulat. Yan. Ito kasi madali na yan eh. For example, ito, hindi ko alam kung para saan tong A na may red. Tutok ko lang siya dito. Lalabas siya. Font color. Change the color of your text. Yun yung instruction niya. For example, itong katabi niya. Tinutok ko lang din yung arrow. Text highlight color. Make your text pop up by highlighting in bright color. So, may instruction siya. Pero para sa gagawin mong performance test, ito lang ang kailangan mo. Itong font style, font size, at font color. So, unahin natin yung font style. Normally, ganito siya. Gagawin ko lang muna is panglahatan. Tsaka na natin gagawin sa mga classmate mo na iba-iba kada yung sulat. Pero paano ko ba siya gagawin? Gagawin ko, kung gusto kong baguhin yung font style ng isang nakasulat na, i-click ko yung mouse, didiinan ko, i-highlight ko siya. So, parang sa cellphone, yung pa nagka-copy ka ng letter text, di ba? Kailangan naka-highlight. Lalabas dito, may option. Pwede mo tong gamitin. Kaso, minsan kasi hindi lumalabas to. Kaya magandang gamitin mo yung nasa taas dito. So, ulitin natin. Ha-highlight ko to performance task 5. Babaguhin ko yung font style. Pupunta ako dito. Mamimili ka dito kung anong gusto mong font style. Kita mo, magbabago siya. Huwag mo i-click muna. Tutok mo lang siya, yung mouse. Magbabago yan. Ayan. Pipili ka ng gusto mo. Example tayo.
Gusto ko yung copper block. Yan. Next naman, gusto ko yung pangalan mo, baguhin natin yung font style din. So, ganun ulit. Highlight mo, pili ka ng font. Marami yung font na yan. Pipili ka na lang dyan. Yan o. Diba? Iba-iba. Yan. Pwede mong i-highlight lahat yan kung gusto mo. Pero pwede mo rin isa-isahin tulad sa mga classmate mo. So, parehas gaya natin sa mga classmate mo, iba-iba. Ulitin ko lang ulit. Highlight, pili ng style. Yung address, highlight ko rin. Pipili ako ng style ulit, kahit ano dyan. Yan. Yung birthday mo, highlight natin. Pili tayo dyan ng iba. Yan. Itong mga magulang, highlight natin lahat. Tapos, pili tayo. Yan. So, nagawa na natin yung font style. Naiba na natin yung itsura ng font or yung uri ng pagkakasulat or style ng letters. Ano naman yung next? Yung font size. Ito naman yung laki sa kaliit. Binanggit ko kanina, ito siya, yung may number dito. Pero pwede mo rin gamitin to yung katabi niya. Yan. Lalabas siya ulit. Kaya kanina, pag tinutok ko yung arrow dito, increase font size. Kabila naman, decrease font size. So, same ng sa font style, highlight mo siya ulit, pili ka ng number kung gaano siya kalaki. Yan. Pwede yan. Ikaw bahala kung anong gusto mong size. Sample natin 24. Yan. Pwede mo rin siyang isulat. Para yan. Ayaw mong mamili dito. Gusto mong isulat lang. Gawin natin 20. Pwede yan. Or, gamitin mo tong dalawa na to sa gilid. Pag itong malaking A, lalaki yung hinighlight mo. Pindot ka na pindot. Pag itong maliit na A, liliit siya. Yan. So, gawin natin yung font size ng lahat. So, gawin natin, pare-paras ko muna para madali sa'yo. Pare-paras ko 12. Pare-paras kasi font size siya ng una. Gusto ko siyang gawing size 20 lahat. Gagawin ko, highlight ko lang to. Pili ako ng 20. Yan. Masyadong malaki. Liitan natin. Pwede na size 18. Yan. Or gusto mo i-type size 16. Pwede, diba? Gusto mo pindutin lang tong dalawa. Lakayan natin. 18, 20. Litan ko. Yan. So, nasa sayo kung ano yung pinapagawa ni teacher. Sasabihin naman ni teacher dyan kung anong font size. Ang karaniwan na pinapagamit sa panag-aaral is hanggang 18 or 12. Pero sa mga kaklase mo, nakita ko medyo malaki. So, mga 18 tayo. So, lumaki na. Okay na yung font size. So, dito tayo sa pinakauli. Yung font color o yung kulay ng mga nakasulat. So, same lang din kanina. Ito siya. Itong A na may red sa baba. Ito yung font color. Yan. Nagbabago-bago yan. Depende sa kulay na pipilitin mo. Kaya huwag mong tatandaan lagi na A na may kulay na pula. Basta para sure ka lang, tutok mo lang yung arrow, lalabas yung guide, font color. So same sa dalawang ginawa natin kanina, i-highlight ko lang siya, gawin kong ibang kulay. Gawin kong green. Itong pangalan mo, gawin nating blue. Itong grade mo, pwede na, ito, yung color palette na to, yung pagpipilian na to, hindi siya yung lahat ng kulay. Ito lang yung naka-default base sa team. Pwede kang pumindot ng more colors. Lalabas tong mga kulay na to. Or custom, pwede rin ganito. Pipili ka lang. So yung grade 4 gusto kong gawing neon green. Medyo neon yan. Yan. Okay lang. Neon green na siya. Masakit ka lang sa mata. Yung address gusto kong gawing dark red.
Maroon. Yung birthday, gusto kong gawing dark blue. Yung mga magulang, gawin natin si Papa na kulay blue. Tita na purple or violet. So yun, iba-iba na yung kulay niya. Pero pwede mo ring pare-parehas lang yung kulay. So gagawin mo lang ulit, i-highlight mo lahat, pili ka ng kulay. Yan. Pili ka lang. Pero yun, gawin natin sa mga kaibigan at sa klase mo. Tapos mapansin mo na sa kaliwa siya lahat or naka-indent sa kaliwa or sa left. Ang gusto natin gawin para magmukhang presentable, igitna siya lahat. Paano mo siya igigitna? So same pa rin, nasa home pa din tayo. Dito tayo sa portion ng paragraph. Sa paragraph, may indent na pinag-uusapan. Ito. Ito ngayon, ito yung naka-highlight, nakapindot. So naka-left alignment siya or naka-indent sa left. Itong pangalawa is center alignment. Gigitna siya. Itong pangatlo, sa right siya, right alignment. So tignan mo kung ano mangyayari pag pinindot ko. Kaya highlight ko ulit to lahat, pipindutin ko to. Center, gigitna na siya. Itong nasa sunod, right, nasa kanan siya. Pero para maayos basahin, gitna natin. So yan na, meron ka na. Ang next mo lang gagawin, kasi kailangan i-print, tapos i-save mo siya, i-send sa group chat, i-save natin. May shortcut sa keyboard kung paano mag-save, kaso hindi mo makikita. Ganito lang gagawin natin. Pupunta ako dito sa pinakataas, sa kaliwa, file. Pinutin ko yung file, lalabas to. I-save as ko siya. Pupunta ako dito, save as. Tapos, may imili lang ako gusto ko siya i-save. Gusto ko sa PC ko na to. Dito sa PC na to, click ko to. Tapos, mag-open tayo ng folder. Hindi na pala. Sige, ganito na lang. Huwag na pala sa PC. Browse na lang tayo diretso. Pag nag-browse, lalabas to. Lagay ko lang siya sa kahit saan. Dito para madali kong makita, sa desktop ko lalagay. Lagay ko performance task, Shan. Masisave na yan. Yan, nakasave na siya. Pwede ko nang isarado to. Ito na siya. Na-save ko na nagawa ko na siya. Ito na yan. Pag pinindot ko to, binuksan ko, click, then enter. Bubukas na. Ito na yung gawa mo. I-replay mo lang to, tapos bukas, tuturuan kita na naka-laptop ka na.